we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Gitay og magnitude 6.4 nga linog ang sarangani sa Davao Occidental kagabi. Sa gipaygay na inspeksyon sa sarangani MDRRMO, pipila katulunghaan og gambalay ang nakitaan og mga pagliki. Ani report. Nagdinaganay pagawas kining mga mall goers sa usa ka mall sa General Santos City dihang mitay-og ang kusog nga linog sa syudad kagabi. Nasinati sa Gensan ang intensity 4 nga gikusgon sa linog. Sa supermarket sa laing mall, nangahulog sa salog ang pipila ka display. Doon na say bahin sa mall nga nakitaan og liki human sa linog. Every after earthquake, meron tayong ginagawa na damage assessment sa ating mga highly populated na mga areas tulad ng malls. Lahat ng malls is safe naman sila to proceed with the operations. Sa Davao City, makita ang daw pagsayaw sa mga bakal sa ginakonstruct nga building sa usa ka mall. Bisan ang mga kable sa kuryente, daw ginaduyan dihang nahitabo ang intensity 3 nga gikusgon sa linog kagabi. Kini nga mga chandelier sa pipila ka balay sa Davao City, daw gisayaw sab sa linog. Sa usa ka restaurant, nakuhaan sa usa ka diner kining mga kabataan nga nagtago sa ilawom sa lamesa dihang nabati ang linog. Nangatagak sab ang mga baligya nining convenience store sa Santa Maria, Davao Occidental tungod sa kakusog sa linog. Hinuon walay nasamdan ato sa insidente ug nakagawas sab ang mga customer. Sumala sa FIVOLTS, miigo ang magnitude 6.4 nga linog 7:21 kagabi kung asa natala ang epicenter niini sa Sarangani, Davao Occidental. Doon na kinigilawmon nga 139 kilometers ug tectonic ang origin. Nasinati ang intensity 1 kutob 5 nga gikusgon sa linog sa managlahing lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region ug Sacsargen. Tungod sa linog, gisuspende sa provincial government sa Davao Occidental ang klase ug trabaho sa tibok probinsya karong adlaw aron ipahigayon ang assessment sa mga posibleng nadanyos sa linog. Sumala sa Sarangani MDRRMO, sa Rapid Deeds Assessment human ang nasinating linog, dunay mga natalang danyo sa infrastruktura apan ginagmay lang sama sa mga liki. Sa balay-balay sir, doon na po yung mga minor nga mga bitak sir sa mga residential. Pipila lang po sir, maliban ng atong isa ka simbahan sa Alliance Church sa Upper Pali, Barangay Kamalig, na medyo dako-dako po siya ang ilang portion sa ilang firewall sir sa may pulpit dapit. Nag-collapse yun, sir. Doon na sinatalang pagliki sa pader sa pipila ka school building ug flooring sa gym. Among gituyok yun, sir, ang 12 barangays karon nagbahin-bahin mi o tulo cutting dito sa Sarangani Island kay compose mo gini mga island. So nanata sa mga 16 ka mga school including elementary and high school. Tanan nga eskwelahan, sir, di sa mo ang assessment mura tulo lang kay eskwelahan ang no damage na reported. Tanan dunay mga nahitabo nga mga pagliki sa ilang mga dingding sa ilang eskwelahan. Hinuon magamit pa ang mga classroom gawas lang sa usa ka gym, diin ginarekomenda nga ibalhin una ang klase sa mga estudyante sa laing makeshift classroom nga padayon pang ginasuta ang kalig-on niini. Hinuon walay natalang naangin nga tawo sa maong linog. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga nagkadayang inisyatibo, ideya ug inobasyon nga magamit sa disaster response ug risk reduction ang gipakita aton sa Handa Pilipinas 2023 Mindanao Leg
nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Nagkadiyang LGU sab ang sa Tibok Mindanao nagpakita og suporta og kooperasyon sa proyekto. Ano ang report? 3, 2, 1. Opisyal nang gisugdan ang tulo ka adlaw nga Mindanao leg sa Handa Pilipinas 2023 Disaster Risk Reduction Management Expo nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Kinisubay sa tema nga Enhancing Resilience and Sustainability for Mindanao. Gipasigarbo sa Department of Science and Technology ang mga nagkadayang imbensyon, ideya, ingon man inisyatibo gikan sa mga nagkadayang inventor ug ahensya sa gobyerno. Usa sa mga makabilib nga imbensyon ang gitanyag sa FIVOX. Usa sa mga ekipo nga naa dinhi karon sa Handa Pilipinas nga gitanyag sa FIVOX kining earthquake simulator o ang mahimo ani pwede niyang ipa-feel sa imo kung unsa ka kusog ang experience sa usa ka intensity o linog nga mahitabo sa atuang lugar. So dapat pag mohunong na ang linog, dapat kuan din i-secure mo kagulingon nimo adto ganin ka dito sa mga open space. Hinahinay. Hinahinay ka dito, dili ka magdagan, gumikan ka, delikado kag matumba ka noon. So, adto din ka sa open space. While seeking pa, ayaw sa move. Drop, cover, and hold ka. Gihatagan o gibugaton sa DOST ang importansya sa pagtanom og kawayan nga makatabang sa pag-address sa greenhouse gases. Nindot sab matud pa kini sa pagpalig-on sa kayutaan nga makalikay sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Ang hangarin ko at hangarin ng DOST na sa kasalukuyan ay napapansin o nakikita ang Pilipinas na biktima ng mga natural na panganib, victims of disasters, ay dapat mangyari na hindi tayo apektado and we will become victors over disasters. So from victims to victors. Suportado sab sa DILG ug nagkadiyang LGU ang programa sa DOST sa disaster response o risk reduction. We are thankful with the pronouncement of the Good Secretary wherein there are already new tools and technologies. This will help these local chief executives to mandate their technocrats that compose their local councils to revisit their plans to ensure that they can utilize the new technologies and tools that are part of this exhibit that we have right now. Ano ibig sabihin ng resilience? For most people, they talk about resilience as makabangon after a disaster. But that's not enough. Because yung makabangon after a disaster, pwedeng bumangon napakatagal. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ianunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga lifted na ang pagpatuman sa price cap sa bugas. Butang nga gikalipay sa mga rice retailers sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Ani ang report? Ilabihan ang kalipay sa pipila ka rice retailers sa Zamboanga City sa pagmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tangtangon na ang pagpatuman sa price cap sa bugas. Gani gaulat na sila kung kanusa sila tugutan nga ibalik sa kaniadtong presyo ang ilang bugas, una pa man gipatuman ang price cap o ang Executive Order No. 39 nga nagmando sa pagbaligya sa regular milled rice sa 41 pesos per kilo ug sa well milled rice sa 45 pesos per kilo. Saysay sa mga rice retailers sa Magay Street sa Central Business District sa syudad nga higayon na kuno nila kini nga makabawi sa ilang kapital sa bugas. Masaya kasi yung kapital niya, mahal pa kasi yung kapital yung bili namin kasi yung October magmura naman daw yung bigas. Okay lang sa amuha ang presyo sa amuha kay ang stable naman ang presyo sa amuha. Apan, managlahi ang reaksyon sa mga konsumante sa syudad. Okay lang man sir, basta kay ang bigas niya yung hindi lang durog. Tama lang man yung regular price, basta hindi lang kayo masyadong durog. Okay lang na sir, basta naalay bigas. Ayaw lang palampas na 60, 70, taas ng presyo. Di man ang kwan na magtasakat sa bugas na ang mga konsumo na di pa man sila maka-afford nagkuan. Matug ang among kuan sa gobyerno manawag mi na asa mi manghuha nagbugas na mura ba para makatabang mi sa mga kuan konsumo. Matod sa Department of Trade and Industry Zamboanga,
ginahulat na lang nila ang mando alang sa paglift sa price cap sa bugas. We're waiting for the President to lift that para pwede na rin bababa siguro because, or for sure bababa. Why? Because starting this month, may harvest na tayo and assured na tayo na meron na tayong supply of local rice. Sa Davao City, naabdan sa GMA Regional TV nga pipila ka kilo ra ang gipamalit nga bugas sa ubang mamalitay. Mura gamay-gamay tuod sa nag-budget ba. Di rin basta-basta mahal kayong bugas. Ang ubang rice retailer, gikalipay man ang pagtangtang sa price cap apan kulang pa matud pa ang ayuda aron makabawi. Pagkadungog mo gud ako na 15k ang madawat. Like ano ko like murag wait mura to. Like okay 15k lang madawat pero ang pangutan na bawi baka. Sa General Santos City, nalipay na ang mga mag-uuma sa pagsaka sa presyo sa palit sa palay. Kapinsimana na matud pa ang 20 pesos na ang presyo matag kilo gikan sa 17 to 18 pesos per kilo. Better siya karon kay mas nagtaas siya. Mas dako mo ang ma-profit kay mas dako man ang kilo sa palay kaysa itong mga niagi nga gamay tapos mahal ang bugas so dili siya balance ba kay naga-consume man gyapon mig bugas. Karong tangtangon na ang price cap sa bugas, may pasalig ang kagamhanan nga padayon gihapon ang ilang assistance alang sa mga mag-uuma. Sumala sa Department of Trade and Industry, Fair Trade and Enforcement Bureau, gikonsidera sa ilang ahensya ug ang Department of Agriculture ang matud pa favorable external factors susama sa pag-ubos sa presyo sa bugas sa world market sa pagrekomenda sa paglift sa EO39. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Gikoronahan na ang mutya ng Santa Cruz 2023 sa Davao del Sur. Samtang nahimong bibo ang ulahing adlaw sa pagsaulog sa 139th araw ng Santa Cruz. Atong sayro ng detalye sa report ni Argel Relator nga live manukad sa Santa Cruz sa Davao del Sur. Argel. Yes, Sara, usa ka 24 anyos nga kandidata nga usa ka public administration graduate gikan sa Barangay Bato ang gikoronahang mutya ng Santa Cruz 2023 kagabi. Samtang kaganihang buntag ipahigayon sab ang usa ka grand parade agig usa sa mga community activities sa 139th araw ng Santa Cruz ug mas mahimong bibo karong gabi sa pakigduyog sa pipila ka Kapuso Stars. Gikan sa casual wear, swimwear, evening gown, o preliminary question and answer. Nagtigi ang 16 ka mga kandidata aron masungkit ang corona. Isip mutya ng Santa Cruz 2023 kagabi. Gikan sa 16, gipili ang top 10 nga mao'y misalang sa laing round sa Q&A. O gipili na ang top 5 nga mao'y mitubag sa usalang kapangutana. Because I know that our advocacies were timely and relevant to what our society needs, to what Santa Cruz needs. In that way, we can be one Santa Cruz, aiming for a better and brighter future of one Santa Cruz. Thank you. Sa katapusan, gikoronahang mutya ng Santa Cruz 2023 ang 24 anyos nga kandidata gikan sa Barangay Bato o public administration graduate nga si Mary Ann Grace Carlon. Mental stability and self-awareness. It is really important that we know ourselves in order for us to combat with all the pressures that that surrounds us. Samtang ni pakilig si Kapuso artist and Asia's romantic balladeer Christian Bautista pinaagi sa pagharana sa mga kandidata on stage ug ang Kapuso fans. Beautiful girl, wherever you are. It's always a pleasure to sing here. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at I can't wait to be back po.
Samtang kaganinang buntag, aktibong misalmot ang mga representante sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, pribadong sektor o organisasyon atul sa Grand Parade. Sa culmination program, mipaabot sab sa ilang pagtimbaya ang mga bisitang senador sa kalambuan nga tagamtaman sa lungsod. Mga nagkayusan ka na para magbalagposon o magbalinaw atong para masaligos. Samtang, pipila ka Kapuso Stars ang makisadya karong gabi at usa Kapuso Fiesta nga usa sa culminating activities sa 139th Araw ng Santa Cruz. Sara, akig pagigduyog sa GMA Regional TV sa Araw ng Santa Cruz karong gabi, makauban nato nga muhatag og kalingawan ang cast sa upcoming GMA drama series nga Stolen Life nga sila Beauty Gonzalez, Angela Miles, ingon man si Kapusong Carla Abellana ug masupainit sa gabi unya taod-taod si Kapusong Jeric Gonzalez. Kanang mga kapuso ang atong atangan dinhi lang sa New Government Center sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ang patay samtang kapin 30 ka individual ang gipangdala sa ospital. Human nga daw dungan nga adunay gipang bati. Human makakaon sa handa sa kumbira sa usa ka kasal sa Alubihid, Misamis Oriental. Depensa sa banay sa gikasal nga limpyo ang ilang gipakaon ug sila mismo mikaon sab sa ilang handa ug wala sila naunsa. Anang report. Ang unta malipayon nga memorya sa kasal, napulihan na hinuon og kaguol. Human nga ang mga bisita sa kasal sa Purok Mahogany sa Barangay Taparak, Alubihid, Misamis Oriental ang gipang-admit sa ospital tungod sa pagdaot sa ilang kalawasan. Usa ka lalaki ang namatay sab sa mong lugar. Ang biktima giila nga si Benjamin Pateño, 53 anyos. Gani sagol kasakit ug kaguol pa ang gibati sa nahibiling banay ni Benjamin tungod sa kalit nga pagpanaw niini. Akong anak nga giadto sa eskwelahan kay magkunta siya sweldo. Labay siya dito sa kuan kay naglingkod-lingkod pa mukod balay sa akong uwangan. Uli sa dire. Agpas siya balik sir. Kaya si papa kuno niya wala na. Butong idagan na lang din ko akot dire. Tanaw ninyo. Wala na gid siya. Sumala sa kapulisan nga sa ilang pagsubay, unang migawas ang istorya nga posible kining na food poison tungod sa pagkaon gikan sa kasal. Nasayran nga moabot sa 37 ka mga individual sa lugar ang gidala sa ospital human nagdaot ang lawas. Pag-abot na mo sa area, kuha na siya, nasulod na siya sa sa iyang coffin dayon. Pag-imbestigar na mo naging istorya nga gikan daw siya sa iyang kibali sa iyang bisita sa iyang misis, gikan daw sa kasal ang iyang bana. Apan ang banay sa kikasal, gibarugan gayod nga imposibleng sa ila magikan ang sakit sa mga tawo. Sigurado kuno silang limpyo og sakto ang pagkaluto sa ilang handa kay gani sila mismo mikaon sab niini. Dili sa ko makatuwa na sir nga dinhigi ka ng pagkaon sir nga nakadaot sa ilang ginhawaan kay Sabado pa among kaon unya Lunes na sila nagdiferensya. Unya ang uban unsa nang adlaw karon ayha pasad ng uban. Tungod niini, gilang gisuta sa Alubihid Rural Health Office ang posibleng hinungdan sa panghitabo. Sagad sa mga pasyente ang nakasinati og kalibanga, pagsakit sa tiyan ug pagsuka. Naay mga patients nga gipang test namo especially sa kuan katong wala pa ni ka antibiotic kay mas nice mang daw ingon ng UH nga mag-test sa katong mga wala pa naka-antibiotic nga mga tao. So waiting pa mi sa mga results. Aduna sab pahimangno ang otoridad ngadto sa katawhan. Siguro proper food handling lang yun siguro no, manghugas sa kamot, mamagin na siya ang main nato, hand washing yun. And then para sure lang sa siguro karon wala pa man result ang atong water sampling, magpabukal sa tubig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Gipangunahan ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang pagsaulog sa National Teachers Day sa Butuan City karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni James Paulayap nga manukad sa Butuan City. James? Yes, Sara, gihatagan o gibugaton ni Vice President o DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang kamahinungdanon sa mga magtutudlo sa kalambuan sa nasod. Samtang nagpasalamat sab siya sa dedikasyon sa mga magtutudlo aron nga mahatagan og maayong edukasyon ang mga kabataan. Nagkatapok ang kapin 4,000 ka mga magtutudlo gikan sa Department of Education Mindanao Cluster nga gilangkuban sa 5 ka mga rehiyon sa Mindanao sa Father Saturnino Orius University, Morelos Campus sa Butuan City. Aron isaulog ang National Teachers Day, kauban si Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Sa iyang mensahe, gipaabot niini ang iyang pagpasalamat sa mga magtutudlo sa ilang dedikasyon sa trabaho ug sakripisyo aron mas mapatasan pa ang kalidad sa edukasyon sa nasod. Giagat sab niya nga mamahimong matatag o lig-on ang mga magtutudlo taliwala pa man sa mga kalisod nga ilang nasinatian. Today, as we celebrate you, we also acknowledge the challenges that you face. Teaching is not an easy profession. It requires patience, dedication, and a genuine love for nurturing young minds. Dugang niya nga gipaninguha sab sa DepEd nga mas mapagaan ang trabaho sa mga magtutudlo pinaagi sa pagtanggal sa kapin 50 ka mga administrative task nga naka-assign kanila nga sumala sa Vice Presidente wala nakaalayon sa ilang trabaho. Ginaplastar na sab matud pa nila ang paghatag og 30 days uninterrupted rest sa mga maestra aron adunay panahon sa kaugalingon ug pamilya. Gipahinumduman sab niya ang mga magtutudlo nga patasan pa ang ilang mga pasyensya ilabi pa sa mga bata ug ampingan kini. Ilabi pa nga gisalig sa mga ginikanan ang ilang mga anak kanila. Kinihuman ang insidente sa giingong pagpanagpa sa usa ka magtutudlo ngadto sa iyang estudyante nga may resulta sa pagkamatay sa maong bata. Sumala sab ni Senador Amy Marcos nga mitambong sab sa okasyon nga aduna nay lakang ang Senado aron matagad ang mulo sa mga magtutudlo. Sara, pasalig sa Vice Presidente nga aduna pa daghang programa nga ilang ilatag alang sa sektor sa edukasyon sa mga mosunod nga tuig. Kini alayon gihapon sa matatag framework sa Department of Education. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulayap. Mga kapuso, nakighiusa ang GMA Regional TV sa pagtibaya og Happy World Teachers Day sa tanang magtutudlo nga atong gilang ikaduhang ginikanan. Usa ka pag-ampo ang idalit namo alang kaninyo. Ug kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro ug maestra inubanan sa gugma. Dalik kanila el determinasyon para eduka kun el diaton mag-aansyosamente. Numas gayud diha kanaton kita kada atrasaw. Bendisyon ni ay lama kasing-kasing aron sila malipay kun kami mulampos. Ug ipadasig kami kun kami mapakyas. Tugyani sila uban sa maaghop nga pag-antos alang sa subayanan sa pagtuon nga dili sayon. Sindi un espiritu de la pasyon kanila. Amos el fuego kita sindi el amor de la edukasyon adentro kanaton. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante. Ang ilang pagtuo sa amua, tuod mas labaw pa sa gradong mapupu. Tugyani sila sa pagsalig aron kanunay silang makat-on. Gipakita kini nga dili sila mahadlok og bag-ong kinaadman ug mga kasinatian. Inspira kanila para agwantal futuro. Sila ang moimpluwensya kung unsa kadako ang among mga pangandoy sa among mga kaugalingon. Bendisyon ang among mga mantutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang mga kadasig nagsugakod gihapon hangtod karon. O ala que el luz de tu ejemplo ay brilya para con el de aton mga maestro y maestra. Aron mo gama sa ilang mga pulong, aron mahigugma sa ilang mga paghuna-huna, aron maambit sa ilang mga kasing-kasing.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka 22 anyos nga rider sa motorsiklo human nalatayan sa usa ka mixer truck sa Panabo City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa video nga kuha ni John Michael, makita kining usa ka lalaki nga nag-anto sa kasakit ilawom sa usa ka mixer truck. Human nalatayan ang bagtak niini sa kanto sa Coastal Road sa Panabo City, Davao del Norte adlaw Martes. Giil ang lalaki nga si Ralph Pama, 22 anyos ug usa ka criminology student ug residente sa Indangan, Davao City. Nagmaneho siya sa iyang motorsiklo dihang naaksidente. Makita sa video nga nagagamit pa kini og cellphone dihang naipit na sa truck. Dayon kini nga gidala sa ospital. Apan pagkabuntag, gideklara na kining patay tungod sa mga internal complications. Sumana sa Panabo City Police, ginasubay sa mixer truck nga ginamaneho ni Yunilo Pagkas ug ang motor nga ginamaneho sa biktima ang northbound lane. Dihang nahitabo ang aksidente. Nagapangita pa og impormasyon ug CCTV footage ang kapulisan kung paunsa nagbangga ang duha ka sakyanan. Apan matod sa Panabo Police, posible matod pa nga miliko ang mixer truck ug wala na niini nabantayan ang tapad nga motor. Moving sila heading north, kaso nag-right turn ang kining mixer truck. Underbit ang rider sir, nga nananay sa kilid to si vehicle 1 to motor, na igo ni ang left side. Kaya naman sir, wala na indication sir. Ya si motor ang ibangga sa kang mixer. Samtang, misaad na sab og kinabang sa pagpalubong sa biktima ang kumpanya sa mixer truck. Dili na sabo pasaka og kaso ang banay sa namatay nga rider. Paymangno karon sa kapulisan ngadto sa mga motorista. Keep distance kita. O pwede keep distance ka sa mga dagkong sakyanan. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Mga kapuso, 81 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.